Nagkakagulo ang mga kaibigan ni Clea sa pagpili ng damit na isusuot sa dinner date nila. Hindi lang naman sila ni Mateo magde-date, kasama rin ang grupo at mga parents ng mga kaibigan ng dalaga, kapatid at syempre ang mommy niya. Beshi, itong isuot mo, maganda to. Sulong ni Lira sa isang kulay asul na bestida. Tinig pang isang ukay ng salas ng mansyon dahil sa dami na nakatambak ng mga damit. Kanya-kanyang sasakyan ding dala ang tatlong kaibigan ni Clea dahil puno lang naman ng damit ang mga yon. Di nagpahuli kahit sino sa tatlo at lahat pinagduduldulan sa dalaga ang mga damit na dala-dala. Kanya-kanyang suguran sa bahay niya na malaman na naroon si Clea at hapon pa sila uuwi. They are dressing his pool girl like a doll. Wala naman imik ang isa at tawa lang ng tawa. Susunod na lang ko saan hihilain. Bibihisan ni Nina, bibihisan ni Debbie, bibihisan ni Lira. Nakaupo lang si Clea sa isang beanbag at pinapanood ang mga planchado niya ng lahat. Nag-offer ng libreng lugar si Cairo at doon naman daw talaga sa bar ginaganap ang birthday ni Clea. Pinagambaga na magbabarkada at doon nagsasaya. He can say that she has a happy life, only that he knows it isn't complete. Nakakatuwa lang na kahit isang beses sa isang taon makita ni Mateo na masaya si Clea kahit napiling noon ng mga turing na kaibigan. And he's happy to become a part now. Sagot naman ni Mateo lahat ngayon, lugar lang ang hindi. She told him that she wanted it private and so that's what he did. Halata naman dito mahilig sa social gatherings at isa yun sa mga nagustuhan ni Mateo rito. She's so simple and her simplicity excites him to death. Beshi, itong isuot mo. Mas maganda to kasi mahaba yung slit sa harap. Sexy ka rito. Halos ipagsaksakan naman ninyang isang kumikinang na olive green long gown. Kitang singit. Ayoko. Sigaw ni Mateo sa isip. Hindi ba't parang sasali sa Santa Cruzan? March pa lang ngayon, bestie, sa May pa yun. Sabi naman ni Clea na sinisipat ang damit. Pangit yan. Ito ang bongga. Winagayway ni Lira ang isang itim na tela na parang negligee. Oh God! Dinaig pa ni Clea ang sasayaw sa cabaret sa ikli ng damit na yon. Nahihilo na ako. Anang dalaga sabay tutop ng noo. Sino bang hindi mahihilo sa tatlong kaibigan nito na bukod sa ang ingay ay ang kukulit pa? Paypayan natin baka buntis na siya. Bale walang sabi ni Nina. Sinimulan noon na paypayan si Clea na napaupo na sa gabundok na damit. Buntis? Napangisi si Mateo. He's willing to get her pregnant if by chance he can. Wala siyang pagsisisihan dahil sigurado na siya. Di na siya bata at minsan na siyang nagmahal kaya't alam niya ang pakiramdam. Kung nooy nakawala sa kanyang babaeng inakala niyang sa kanya na at kasakasama sa lahat ng pangarap niya, ngayon hindi na yun mauulit pa. He wants Clea for himself and that is for finality. Ang magdadalawang isip lang ay ang mga lalaki na hindi pa alam kung anong pinagkaiba ng libog lang at tunay na pagmamahal. And not all men are lucky to feel and fully decipher the difference. He is just a lucky bastard. Di naman si Mateo na handang maghintay kahit sa loob pa ng 2 taon hanggang umedad to ng 20. Wag lang lalagpas pa dahil 40 na siya mahigit kung papatapusin niya pa to ng 2 taon ng palugit niya bago to maging Beses Bustamante. Wala nang tawad. Pero sa loob ng 2 taon na yon, kanya na si Clea at ititira niya na sa kanya. Kung ayaw mo na magbuntis, hindi bali na. But again, 2 taon lang ang palugit niya. Ang galing niya. Siya na ang desisyon sa lahat at walang alam ang dalaga. Girls? Aniya sa mga babae nang iabot sa kanya ng ina ang kahon ng damit na pinabili niya sa designer ng mommy niya. Sabay-sabay umangat ang kilay ng 3 dalaga at nakanganga sa kahon niya. If I were you, iuwi ko na mga ukay-ukay ninyo. Biro ni Mateo sa mga yon at sabay-sabay din na sumama ang tingin sa kanya. Si Clea lang ang napahagikik kahit na mukha ng bruha ang baby niya. Ang sama mo, Tito Mateo. Imported ang mga damit namin. Angel ni niya na namewang pa. Exactly. Ganoon naman ang ukay-ukay, diba? Imported? Asar pa ni Mateo at walang kasing seryosong tabas ng kanyang pagmumukha. Ang mommy naman niya tumawa sa may likuran na puno naman ang pagkulot, ang buhok. Mas excited pa rin naman na matanda at kinukulit na siya tungkol sa regalo niya kay Clea. Botong-boto ito. Ang mommy niya sa dalaga at yun ay isa sa mga bagay na pinanghahawakan ni Mateo. Pero hindi kasi siya pinakikialaman ng mommy niya tungkol sa babae. Ang ama lang niya ang masyadong mapili noon. Pero hanga rin naman kasi siya parang hindi yun nagkamali sa pagpili sa mommy niya. And he's sure he will never regret for choosing Clea. She is way better than her mother, Denise, during the woman's younger days. Si Clea ang tipo ng babaeng malamang kahit iwan niya, kaya niyang pagkatiwalaan at babalik siya na alam niya, siya pa rin lalaki sa buhay nito.
Hindi lihim ang ugali nitong taglay at alam niyang pinakita na nitong lahat. Her simple jealousy, her fears, and the way she deals with him when she is annoyed. Naiinis na sa kanya pero nakakapagpalambing pa. She's going to wear the dress I bought. He nestled the box on the center table and opened it. Wow! Bulalas ni Nina na makita ang isang pulang bestida. Shorter than usual, exposed than usual, but he wanted to see Clea wearing it. Only for his eyes, one night, one moment, and the rest to follow. Uwian na? Himaktol naman ni Debbie. May nanalo na. Natawa na lang si Mateo ng parang tamad na tamad. Umupo ang tatlo sa tabi ni Clea at halos daganan ng dalaga. Di ba masyado ng marami ang binigay mo? Sita naman sa kanya ni Clea. Nako, don't mind it, Iha. Huwag mong isipin ang lahat. We are so happy to celebrate your birthday. Kung ako nga masusunod, Mateo must give you a grand debut. Being his girlfriend, you deserve it. Nakangising sabi ni Jesusa sa dalaga. Girlfriend? Kayo na? Sabay-sabay tumingin ang tatlong kaibigan kay Clea. Hindi ni Clea maapuhap ang tamang isasagot. Wala pa naman sa totoo lang pero simula nung kapain niya ang dibdib nito at halika ng walang pag-aalinlangan parang ganoon na rin ang estado nila. Walang tamang label pero nararamdaman niya gusto rin siya ni Clea. Nagpaubay na kasi sa kanya at naglalambing na ng sobra. Naging mas madaldal lalo at open sa kanya. Still working hard on it? Mommy's just exaggerating things. Sagot naman ni Mateo kaya't napangiti sa kanya si Clea. He doesn't want her girlfriends to hate her just because of the reason that she isn't telling them stories about her love life. Uso naman ngayon ang walang label, Beshi, Lyra said. Sometimes it's better than those couples who are celebrating anniversaries but aren't really happy. Yes, and we support you. Tatlo kaming bubugbog kay Tito Mateo pag pinaiyak ka niya. Pinakita ni Nina ang kamao sa kanya at tumawa lang naman si Mateo. Whatever you want to do with your life, as long as it makes you happy, we are happy. Dugtong naman ni Debbie. Mateo saw how Clea's eyes turned so misty in tears, but they are glimmering in gladness. Group hug! He pronounced and spread his arms. Kaagad hinila ng tatlo si Clea papatayo at tinulak sa kanya bago nakayakap ang mga yon. He saw her mom was looking at them with a very bright face. That's enough for now, girls. Kumain muna kayo. The old woman invited. Mabilis din nagsikalasan ng apat at dumiretso sa kusina. Maiwan sana si Mateo mag-isa pero hinila niya sa kamay si Clea. Not so fast, baby. Ani ha. Di mo man lang tinignan ang binili kong damit? Ganyan ka ba talaga maka-appreciate ng regalo? Hagik-hik lang sinagot sa kanya ni Clea, tsaka tumingin sa red dress. Sinong hindi sensitive? One rule if you want to exist is to complement your actions with words. It's enough na palaging actions lang. So from now on, gusto ko marinig sa bibig mo lahat ng nararamdaman mo. She looks up at him and pointed at his chest. Tumango-tango naman siya. So from now on, I got to practice even better. Let's start maybe by saying, Mateo paused. Ano? Hamon ito sa kanya. Ngumisi muna siya bago nagsalita. I love you. It's barely a whisper. Nawala ang ngiti ni Clea at napaiyak na parang bata. Tinakpan ang mukha gamit ang mga palad kaya tumawa siya na mahina. He pulled her for a hug. Is it true? She sobs like a child. He understands her emotional state. He will always do. He thought that he could handle demanding women but he is so wrong. Iba kapag ang magdedemand ay ang babaeng mahal niya. Lahat kaya niyang gawin ang hindi siya natatanggihan. Iba kapag mahal niya nagpapababy at sa halip mainis si Mateo, nagugustuhan pa niya. Of course it is. Why would I even lie? Hindi ako nakikipaglaro sa bata dahil hindi na ako bata. I'm a man, Clea, and whatever I say, count on it, it's true. I know, she sniffs. Thank you for everything, pero you love me? She looks up. He chuckled and kissed the top of her head. Obviously, honey, I love you. Lalong humigpit ang yakap ni Clea at ilang saglit silang ganoon na nagpapakiramdaman ng mga pintig ang puso ng bawat isa. Humiwalay lang ito at nang tumunog ang cellphone niya, pero nakangiti na ulit. Nang silipin niyang iPhone ay ang pinagkakatiwalaan niyang tauhan ang tumatawag sa kanya. I just have to take this call, baby. Go on, eat a lot. Ginalo ni Mateo ang buhok ni Clea at ginitian. She tiptoed and kissed his jaw. Naglambitin pa to ng kaunti sa leg niya kaya't natawa siya. How he loves being with Clea. Parang bumabata siya na isang dekada kapag nakayakap siya rito at tinahalikan. Inayos niya ang kahon ng damit niya matapos tong titigan na ilang sandali. Maaring hindi siya magaling magsalita, ngunit makikita ni Mateo ang pasasalamat sa kanyang mukha.
Isang bagay na hindi niya ipagpapalit sa anumang bagay sa mundong ito. Nang tumalikod to sa kanya sinagot ang pangalawang tawag ni Tony. Habang-habol ng tingin ang balakang ng dalaga na umiindag na natural sa suot na napakaikling short. "Hello, Tony," aniya sa lalaki. Isa niya yung private asset sa labas ng kampo, isang layoff military personnel na nagpapanggap na baldado. Lasinggero kasi siya kaya't nawalan ng trabaho at binigyan niya ng pinansyal na tulong para magsimula ng isang negosyo na umahawak ng mga high-tech na tracking devices at gumagawa ng mga digital security system. "Bossing," anang lalaki sa kanya. "Naaabala ka ba? Baka nasa kama ka pa." Sinundan niyo ng isang halakak pero nangingiting umiling lamang siya. "Not really. Anong balita bang pinakakalat mo?" At tatanong ni Mateo. Alam niyang hindi tatawag ang lalaki kung walang balita sa kanya. Humingi siya ng tulong kay Tony tungkol sa kriminal na tumakas sa batas. Lahat ng pwedeng pagkakakinlanlan sa mga yon. Malaki ang magagawang tulong ni Tony sa kanya dahil ang kumpanya noon ang konektado sa database ng gobyerno. Lahat ng identification programs ang lalaking gumawa. Eksperto kasi iyon sa IT. Kaya lang ubod ng lasenggo. Valid ang mga binigay mong impormasyon tungkol sa mga gagong rapist. Mga totoong karinya sila. Traced iyon sa system ng database. Ano pa? 4 silang magkakapatid at ang pinakapanganay may-ari ng mga pasugalan na hindi legal. Tago kumbaga. Swerte ka, Lieutenant General. Ako ang humahawak ng lahat ng koleksyon na may-ari ng pasugalan, kaya't malapit siya sa mga tauhan ko. That is driven by fate actually. I want justice and heaven will give it to me in no time. Sagot naman ni Mateo. Hindi siya naniniwala sa swerte. Naniniwala siya na ang lahat ng bagay ay nakatadhana ng mangyari. "And what you have heard about that gambling lord?" Usisa niya. Naupo siya sa isang stool at sumandal sa bar counter. He knew a certain Vladimir Mendez. Pero ang sinabi lang niya ay tungkol sa utang na 3 milyon ng kapatid ng asawa ng lalaki. Tumubo na at naging 5 milyon. Kapatid ng asawa ng lalaki, ang ampon ni Denise. Ang sinasabi ni Clea na tiyahin na hindi na nagpaparamdam dahil nasa ibang bansa. Then why the heck did Vlad have to pay that? Collateral daw ang babaeng anak ni Mendez. Yun ang kwento ng asset ko. Si Clea? Sa edad na 14, kinalateral ng kapatid ni Denise ang sariling pamangkin. Pero magtataka pa ba siya? Sakit sa ulong babae nga at parating kaaway ng ina ni Clea noon. Baka naging adik na at nalulong sa sugal. Nang wala nang maitaya, pati ang mga bata, ginamit na. And who will not accept the girl as a trade to shitty gambling? Maganda si Clea at malamang nagagawing parausan ng kahit sinong pilato. Ang masama ay kung ipagbibili sa huli ang mga lalaki naghahanap ng maikakama. Lalong sumikto ang galit ni Mateo pero nangunot ang noon niya nang may maalala. "Who's your asset, Tony?" Tumawa ang lalaki sa kabila. Hindi lihim ang kwento, Mateo. Di naman nagtatago sa batas ang kanyang 2 panganay na kapatid ang pumatay sa mag-asawang Mendez. Yun 2 bunso ang gumawa ng kalokohan dahil kahit bayad na raw ang utang ay nagpumilit pa rin na makuha ang bata. Paliwanag noon sa kanya. To make money with her? Umigkas ang panga niya. Exactly. They will throw the kid on a brothel after raping her. Yun ay haka-haka ko lang din kaya lang natakasan sila kaya't ngayon bukod sa intensyong pakinabangan pa ang bata, paghihiganta rin ang pakay malamang. Then I'll wait for them, and I will make sure that one of us will surely meet Satan, and it's not me. Bumalikwas ang labi ni Mateo. Lumayas ka na, Tony, sa mga karinyo na yan, dahil lahat sila pababagsakin ko. Hindi ako magtitira ng kahit sino sa 4 na yan. I don't want to make any single mistake that I will regret for the rest of my life. I'll tear them down and put them all to jail before they hurt the girl. I'm giving you a warning. I'm ready. Huwag mo nang isipin dahil isang colonel ang may utos sa akin na pasukay ng pasugalan ng mga karinyo. Biktimang babae yan kaya't gusto rin sumabak ng mga yon. Good luck, Mateo. Sabay na kayo ni Colonel Hilario. Makipagtulungan ka na. Call me if you need information. Kampanting sagot naman ng isa. Salamat. Maliit na bagay. Wala akong para sa tulong mo para maging milyonaryo ako. Oh, and one more thing. Patay ng tiyahin na nata Australia. Hit and run. Anong lalaki bago inihang ang tawag. Mainit pa rin ang ulong, ibinaba ni Mateo ang cellphone sa countertop, pero iniisip din niya ang dalaga. Malungkot na naman si Clea pag nalaman ng tungkol doon.
Di na muna niya sasabihin hanggat hindi pa natatapos ang birthday nito. He will not risk Clea's wife like whatever it takes. He's planning to build his own family with her and no one can harm his future wife. Ramdam ni Mateo na susugod ng mga oras sa mga kriminal na yon, kaya lang dapat mauna rin siyang pabagsakin ng pasugaran ng magkakapatid na yon. He has to move quickly. If he needs to cooperate with that Colonel Hilario to smash those people, he will. Yun ang kahulihan niyang misyon bago niya iwan ang military, kaya dapat mapagtagumpay niya para sa ikatatahimik ng buhay niya, ni Clea sa piling niya, ni Vlad at ni Denise sa langit na magiging anak nila sa hinaharap. I brought you sweets. Clea speaks from behind. Napalingon si Mateo, pilit pinalambot ang anyo. He slightly twists the stool to welcome her. I am not into sweets. Formal na sagot ni Mateo. Bale walang sumiksek ang dalaga sa pagitan ng mga hita niya papatagilid kaya't mariin niyang nakagat ang labi. Nanggigigil siya at baka hindi siya makatiis. Napatingin siya sa balakang nitong sumasagi sa harapan niya. Si Milolo titang nag-bake at dapat kainin mo at ako naglagay ng icing. Ngumiti Ton na maganda na ang pumihit ang mukha paharap sa kanya. Then I'll just go with the icing. Sagot naman ni Mateo. Matama niya itong pinagmamastan. What if Clea was abducted by those murderers? Ano na kaya ang buhay ng dalaga ngayon? Baka patay na o kaya pinagsawaan ng kusino-sinong pilato. Sumasayaw ng hubad sa isang club o kaya pag-aari na ng isang sadista. Baby, what will you do if those guys raped you? Tanong ni Mateo dito. Napatigil to sa pag-slice ng case at tumingin sa kanya. Thank God there's no more fear in her eyes. And what if they sold you after? What would you do? Dugtong niya. I'd pray. Diretsong sagot ni Clea na kinatigil ni Mateo. Seriously? Umarko ang mga kilay niya at mahinhintango ang sagot nito sa kanya. That's what I did actually. The only thing I did to protect and save myself. I know I've been only counting minutes before they would lay their filthy hands on me. And for as a girl as young as me, who had been a true baby of my daddy, wala akong magawa kundi magdasal. And here I am, standing in front of you. Safe and pretty. She giggles. Mateo could help but chuckle. Indeed, he is happy to see the progress he had made. He is quite proud to see the sad and afraid girl is now happy and confident. When Clea pointed a spoonful of icing toward his mouth, he did not get the chance to shake his head. Ngumanga siya kahit parang masusuka kaagad siya sa tingin pa lang niya dahil sa tamis ng icing. Mas mailig siya sa maalat-alat kaysa sobrang tamis. Sarap no? She squinted her eyes. Tumango siya kahit parang sumasarang lalamunan niya. Hindi yata niya kayang lunukin o baka malamang bukas mamagaan ang tonsils niya. Iiwan kita bukas. Sabi ni Mateo sa pagitan ng sapilitan paglunok. Nawala ang ngiti sa labi ni Clea dahil sa sinabi niya. Saan ka pupunta? Sa kampo? Nag-iba ang timpla ng mukha nito at parang sasaksakin siya ng kutsara sa ngalangala maya-maya lamang. Anong Bibisitahin mo yung babaeng nakabukaka sa cellphone mo? Dinuro siya ni Clea ng kutsara kahit tumawa siya na malakas. No, he said chuckling. Sasama ako. Parang lumalaki ang ulo niya dahil nakikita niya nagsiselos to. Dati busit na busit si Mateo pag may babaeng hahabol-habol sa kanya at nangungulit. Pero ngayon dinig niya isang siraulong humingiti pa dahil may babaeng bantay sa lakay sa kanya. He gripped her lips and pulled her in. May iba akong lalakarin. This is for your parents. I have to leave you for a while. Kanino? Kay attorney? Nakangusong tanong ni Clea na parang nagmamaktol. Si Mateo parang piniga ang bayag. No, ba't kita iiwan sa lalaking yon? Tumawag nga. Pupunta raw kaming presinto mamaya after lunch. Saka di mo ba siya in-invite sa birthday ko? Mabait naman siya. Kung si Mateo ang masusunod, hindi niya iimbitahin. Pero di man lang nagsalita si Clea, alam niya, papupuntay ng usapan kaya't masama ang loob na sumagot din siya. Iimbitahan. Para naman malaman din niya na binabakuran niya na ang magiging legal na Bustamante na. Clea laughs and so he raised his brows at her. That's a bad joke. It's not a joke. Sagot naman ni Mateo. Saglit pa pinag-aralan ni Clea ang mukha niya at saka naparanok. Seryoso ka ba? Seryoso? You will make me your wife? Oo. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Tumingin pa to sa cake na parang di alam ang sasabihin. Ang sarap-sarap tingnan ng mukha ni Clea habang namumula. Ganyan ka ba mag-propose? Ngumisi si Mateo. Hindi ako nagmumungkahi, nagdedeklara ako. Wika ni Mateo. Di matahimik si Clea sa kwarto niya habang iniisip ang sinabi ni Mateo na aasawahin daw siya. Di na siya nakasagot pa kanina nung sabihin nito na magiging misis siya.
Ganon kabilis at ganon kaaga para sabihin ni Mateo sa kanya na magiging legal na Bustamante talaga siya sa tamang panahon. Kaya na magkita sila kanina ni Agaton na sabi ng Nikleas na lalaki ang tungkol sa estado nila ni Mateo.